Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Nakamasid lamang ako sa mga nakapastol na mga baka at kambing sa malawak na patag sa unahan. Abala ang mga ito sa paninibsib ng mga damo. Nagtataka rin ako dahil hindi pa kinuha ni Mang Tino ang mga ito. Pasado 9:00 na ng gabi. Marahil ay napasalang na naman siguro yun sa inuman dun sa tindahan ni Aling Tasing. Kaya hindi maasikaso ang mga alagang hayop. Tahimik ko lang din silang pinapanood habang komportableng nakaupo sa papag na nakahilera sa bakuran. Pasulyap-sulyap na rin sa maaliwalas na kalangitan. Litaw na litaw pa ang maliwanag ng buwan at ang mga talang nakapalibot na pakislap-kislap. Ang tanawing iyon na lamang ang ginawa kong libangan habang inaantay ang pagdating ni Lolo Kadyo mula sa kabilang bayan. Naroroon kasi ang pabrikang pinagtatrabahuhan ni Lolo bilang manggagawa ng sapatos. Kadalasan siyang ginagabi, buhat ng masyadong maraming pasahero, subalit kakaunti lamang ang masasakyan. Dagdag pa ang barangay namin na wala talagang masasakyan. Mangyaring lalakarin na lamang papasok dito sa kinatitirikan ng aming bahay. Medyo nasa masukal na bahaging nalalagay ang sityong kinabibilangan namin. Nasa ganong posisyon ako nang maulinagan ang palahaw na daing mula sa bandang sagingan. Kakaiba ang daing na yun. Nakusang kumilos ang diwa ko at natagpuan na lamang ang sarili na nakakubli sa ilalim ng papag. Agad namang hinanap ng paningin ko ang pinanggalingan ng ingay. Unang bumungad sa akin ang may kalakihang aso. Dahan-dahan itong lumapit sa grupo ng mga kambing na abala pa rin sa pagkain ng damo. Ilang sandali pa, sinunggaban neto ang isang kambing na pumakawala ng napakalakas na hiyaw. Nagsitakbuhan naman ang iba pang kambing, subalit dahil sa pagkakatali, hindi na magawang makalayo. Makalipas ang ilang segundo, bagsak na sa damuhan ang sinunggabang kambing. Nagsipag-ingayan na rin ang mga baka at nagsimulang magwala ang lahat. Naging mas mabagsik naman ang asong iyon. Hindi ko sigurado kung aso nga ba talaga, dahil aninong hubog lamang ang nakikita ko at hindi ang kabuang itsura nito. Marami-rami na rin ang napatay nitong kambing. Isang kagat sa leeg, bagsak agad ang kambing. Panlalaki na lamang ng mga mata ang tanging naging reaksyon ko habang pinapanood ang takbo ng eksena. Tumindig ng tuwid ang aso na yun, na ngayon paunti-unting nadadagdagan ang laki ng pangangatawan. Umatungal ito ng umatungal. Kahit na may kalayuan ng kinalalagyan nito, malinaw kong nasaksihan ang paghabaan ng kanyang mga kamay at maging ang pangil. Hindi nagtagal, tinambangan na rin niya ang natitira pang buhay na hayop. Animoy prutas lang niya ito kung kainin. Isang kagat lamang at ibabalibag na sa lupa. At aapakan pa ang parte ng ulo. Sa lakas na taglay ng baka, nakuha ng mga itong makalayo mula sa pagkakatali. Kungkit ang mga kambing na lamang ang siyang napuruhan ng halimaw.
Nagpatuloy ang pamiminsala ng asong halimaw na yun hanggang sa mas lumaki pa ang kanyang hubog. Mayroon pang tumutubong matutulis na parang tinik sa kanyang likuran at higit na mas mapupula ang mga mata kesa kanina. Walang kahirap-hirap na ibinabaon nito ng paulit-ulit ang mga kuko sa mga kawawang kambing at sinubo ng buo ang bawat laman na nahugot. Laglag ang mga pangdahan-dahan akong lumabas sa pagkakatago at pagkapang na tinungo ang hagdanan ng kubong tinitiran. Subalit napahinto na lamang ako bigla, kasabay ng pananalaytay ng nginig sa kabuuan ng aking katawan. Nang maapakan ko ang marupok na sanga sa dinaanan na naglikha naman ng may kalakasang ingay. Nang lingunin ko ang halimaw, nakatutok na ang kanyang mukha sa aking gawi. Isang malaking lunok ang aking nagawa, kasabay ng pagkabuhay ng malalakas na kabog sa aking dibdib. Hindi nagtagal, ibinaling ng halimaw na yun ang kanyang pansin sa akin. Halos hindi na ako makagalaw sa kinatatayuan nang iwanan niya ang mga nakahandusay na hayop at dahan-dahang humakbang papalapit sa akin. Nang makailang hakbang na ito, doon ko pa lamang naitayo ang sarili at saka tinakbo na ang natitirang distansya patungo sa bahay. Ni hindi ko na nga napansin kung paano ako nakaakyat. Gayong mayroong kaming 12 baitang na hagdanan. Agad kong isinarado ang pintuan na gawa sa makapal na tabla at nagharang ng mga mabibigat na gamit upang pangharang sa may pinto. Tumatagaktak na ang mga pawis ko at nagtatagisan ang init ng katawan at maging ang lamig na hatid ng nginig. Labis ang panginginig ng aking buong katawan at hindi ko na makuhang kumilos ng diretso. Bumibigat na rin ang mga paa na halos hindi na makahakbang. Iniwanan ko ng distansya ang pinto at matamang pinakiramdaman ang galawan sa labas. Mas lalo pang yumapos ang kilabot nang rumihistro sa dingding ang kalaki-laking figura ng halimaw. Mabagal ang kilos nito, ngunit naghahanap ng paraan upang makapasok. Kinakalmot na rin nito ang aming bubungan at pinaghahampas. Napaigdad pa ako ng gusto matapos kumalampag ng kay lakas-lakas ang bubungan matapos nitong dumapo roon. Bahagya pang nayanig ang bahay dahil sa hindi naman ganong kapulido ang pagkakatayo nito, maging ang mga materyales na ginamit sa pagtatayo. Nakabakas pa ang mga kamao at paa ng halimaw sa yero. Ilang sandali pa, sunod-sunod na mga kalansing sa yero ang umalingaw-ngaw sa paligid na siya ring mas lalo pang nagtulak sa akin sa bangin ng hilakbot. Walang kwarto ang munti naming bahay. Buong sala lamang ito na naroon na rin ang kusina at tulugan. Iisang papag lamang na may katamtamang laki ang nasa gilid at mga pansariling kagamitan na, kung kaya't napalipat-lipat na lamang ang aking paningin na may halong pagkataranta sa paghahanap ng matataguan. Ilang sandali pa, napapabaluktot na ako sa tuwing lalapatan nito ng lakas ang kinakalawang na bubungan na hindi na lalo yung tuluyan ng mabaklas. Sa daming sumasagi sa aking isipan at halo-halong emosyon na rin, sa puntong yun ay gumapang na lamang ako palapit sa nagsisiksikang sako ng damit sa gilid. Sa pinakasuksok ako pumesto. Doon ko isiniksik ang aking sarili. Hindi nagtagal,
Maigi ko na lamang natakpan ang bibig at pinigilan ng sariling makagawa ng kahit na anumang ingay sa abot ng aking makakaya. Nang sa gayon ay magawa kong matakasan ang pandinig at paningin ng halimaw. Hindi na nag-aksepta ng panon ang halimaw. Sinuyod nito ang kabuuan ng bahay. Nauna niyang tiningnan ang ilalim ng papag. Iniangat pa niya ito at ibinalibag sa kasalungat na direksyon. Nang walang makita, lumipat siya sa aparador na iniharang ko sa pintuan. Nasira ang pinto nito nang madapuan ng sipa ng halimaw. Kinalay kayang laman at pinagkakalat kung saan-saan. Binasag pa ang lahat ng kagamitang pangkusina sa kanyang kapanghasan. Matapos iyon, doon na mas tumigas pa ang aking leg, kasabay ng pahinto-hintong paghinga. Nang mapatingin sa gawi ko, ang halimaw na yun, kung saan ako nakakubli. Sinipa-sipa pa nito ang mga bagay na nakaharang sa kanyang daraanan. At ikinampay-kampay pa ang mga kamay sa mga nakaharang na sako. Napapikit na lamang ako sa mga sandaling yun. Habang hindi na maawat-awat katutulo ang mga luha at pawis na sinasabay ng abnormal na pagtibok ng aking puso. Muling dumilat ang aking mga mata. At isang sako na lamang ang nakaharang sa aking unahan. Nasa harap nito ay doon na nakatayo ang nilalang. Nakabibingi pa ang mga langit-ngit na nililika ng halimaw na yun, na hindi ko mawari kung mga kukong nagkakalansingan. Tumingin-tingin pa ito sa mga sako at nabigyan naman ako ng kaunting oras para kahit paano makahinga. Tumalikod ang halimaw at ipinagpatuloy ang paghanap sa ibang sulok. Nananatili naman akong nakabaloktot sa pinagtataguan ko habang hindi iniiwanan ng tingin ang bawat galaw ng halimaw. Ilang saglit pa ang lumipas, nagmamadali na lamang itong lumabas matapos marinig ang hiyaw ng kung sino na nagmumula sa labas. Dala ng aking pagiging mausisa, lumabas na rin ako sa pagkakatago at tiningnan kung anong kaganapan sa labas. Sumilip ako sa butas na may pintuan at may taong nagwawala sa patag sa bahagi kung saan nakaratay ang mga kambing na unang biniktima ng halimaw. Naningkit pa ang mga mata ko sa pilit ng pagkaklaro sa taong yun. Siya pala si Mang Tino. May dala-dala pa itong flashlight at latigong panghampas sa kanyang mga baka. Napapaluhod si Mang Tino habang inaalam ng kanyang isipan ang nangyari sa mga alagang hayop. Nang ilipat ko ang paningin sa kabilang dako, muli ko na namang naramdaman ang sukdulang nginig nang mamata ang dahan-dahan ang kumikilos papalapit kay Mang Tino ang aswang. Gamit ang nanginginig na kamay, pilit kong binuksan ang pintuan matapos maitabi ang mga nakaharang. Ngunit hanggang unang baitang lamang ako ng hagdan. Matinding kapit pang nagawa ko dahil kung hindi ko hahanapan ng suporta, ay tiyak akong mahuhulog. Gusto kong tulungan si Mang Tino. Gusto ko siyang sigawan para maipagbigay alam ang paparating na halimaw. Ngunit wala akong mahugot na boses. Napapadaos-dos na ako sa kinatatayuan ko habang pinagmamasdan ng kung paano sakmali ng halimaw si Mang Tino. Nagpupumiglas pa ito. Subalit kalaunan ay tuluyan na itong nabiktima ng aswang. Pagluha at labis na pagdamdam ng takot na lamang ang nagawa ko sa mga sandaling iyon.
Matapos pang sipsipin ng halimaw ang dugo ni Mang Tino sa leg, nagawa pa nitong ipaghiwalay ang ulo sa katawan gamit lamang ang dalawang kamay at ang tanging lakas nito. Inihagis pa ng halimaw sa ere ang ulo na matapos bumagsak sa lupa ay nagpagulong-gulong. Nakaabot pa sa bakuran ng bahay at ang mas nakakakilabot pa, nakatingin sa gawi ko ang buong muka. Mulat na mulat ang mga mata ng ulong pugot habang patuloy sa pag-uunahan ang sariwang dugo. Nang ibalik ko naman ang paningin sa halimaw, nakatungo na ang ulo nito sa katawan ni Mang Tino at abalang-abala sa pagkain ng laman. Nang humudyat ang kilos nito na papatapos na siya kay Mang Tino, ay dali-dali na akong tumayo at muling pumasok sa loob. Maingat na isinarado ang pintuan at muling tinarangkahan at muling nagkubli sa sulok na pinagtaguan ko kanina. Sakto namang pagtago ko ay umatungal ng ubod ng lakas ang halimaw at maririnig ang mga kasikas sa kanyang pagdadabog sa labas. Nang makahanap ako ng butas, muli akong sumilip sa labas. Tila ay pinagtatatadyakan na ng halimaw ang mga bangkay na nasa labas. Matapos yun, ay tumingin-tingin ang halimaw sa paligid, habang patuloy pa rin sa paggawa ng mahihinang pag-atungal. Iniwanan ko na ng tingin ng halimaw at iniayos ang pagkubli sa aking sarili. Subalit sa hindi inaasahan, nasiko ko ang mga bakanting galon sa gilid na agad na naglikha ng ingay. Nang tingnan kong muli sa butas ang labas, ay papalapit na ang halimaw. Mas idiniin ko pang sarili sa sulok hanggang sa sumakit na ang likod ko sa paglapat sa matigas na haligi. Hinawakan ko rin ng marinang dalawang sakong iniharang sa sarili at lihim na nagdasal sa aking isipan. Nasa ganong posisyon ako sa loob ng mahigit 2 minuto. Subalit wala akong maramdaman na kahit ano. Muling pinalakbay ko ang paningin sa kabuuan at wala akong makitang bakas ng halimaw. Naglakas loob na ako at sinilip ko na rin ang labas. Pagkatingin ko, ay tila wala na nga ang halimaw. Tahimik lang paligid. Nag-antay pa ako ng ilang sandali hanggang sa tuluyan ng humupa ang hangin sa paligid. Doon pa lamang ako lumabas ng tuluyan. Makalipas ang 1 oras at kalahati, hindi na ako nag-usisa pa at maingat na iniayos ang papag sa gilid at nagtalokbong ng kumot sa ilalim nito. Kinabukasan, nagising ako sa iba't ibang ingay mula sa labas. Nabungaran ko ang kairaming taong nagkukumpulan sa aming labas. Mataas ng sikat ng araw at may mga pulis na sumusuri sa pangyayari. Natanong din ako ng mga pulis, ngunit sa bakas na naiwan ng halimaw ay napatunayang kagagawan ang lahat ng iyon ng hindi ordinaryong nilalang. Napasa ilalim yun sa masusing investigasyon ng mga kapulisan. Pero sa tahimik na paraan lamang upang hindi na makadagdag sa isipin ng aming mga kabaryo. Binalaan na lamang ng nakatataas na opisyal ang lahat na mag-ingat at makipag-ugnayan kung sakaling magparamdam muli ang nasabing nilalang.